My US Visa Interview Experience 2024, CR1 o IR1 Visa Journey. Disclaimer, ang video na ito ay batay sa aking personal na karanasan sa US Visa Interview. Ang aking proseso ay DIY o do it by yourself at lahat ng materyales na ginamit ko ay mula sa aking pananaliksik at paghahanda. Ang pagkuha ng US Spouse Visa ay hindi lamang tungkol sa mga papeles. Ito ay tungkol sa tiyaga, determinasyon at pananalig sa proseso. Kung ikaw ay naghahanda para sa iyong CR1 o IR1 visa interview, ibabahagi ko ang aking karanasan upang magkaroon ka ng ideya kung ano ang aasahan. Manatili hanggang sa dulo dahil magbabahagi ako ng mga mahalagang tips upang matulungan kang maipasa ang iyong interview na may kumpiyansa. Ang aking visa timeline. Visa category CR1 at naging IR1 matapos ang 2 taon na kasal. Ang priority date ko sa USCIS ay January 3, 2023. US approval November 22, 2023. NVC case creation at nagbayad kami ng AOS at IVV ay noong January 9, 2024. Documentarily qualified noong January 15, 2024 at kasabay din yun ay nag-request for further evidence o RFE. Ang reason ng RFE ay dahil sa kakulangan ng kita ng aking petitioner. Kailangan namin magkaroon ng joint sponsor. Medical examination sa SLEC noong September 10 to 11, 2024. Interview letter na natanggap ko mula sa NVC noong November 25, 2024 at ako naman ay nag-biometric sa Parkal noong November 26, 2024. US Embassy interview December 5, 2024, 7:30 AM. Ang aking karanasan sa US Visa interview. Dumating ako ng 6:15 AM kasama ang aking kaibigan na may parehong interview schedule. Sumali kami sa 7:30 AM appointment line kung saan maraming aplikante ang naghihintay. Inihanda ko ang aking DS-260, confirmation page, passport at interview letter. Sa first podium, sinuri ng staff ang aking passport, interview letter at DS-260 confirmation. Sa pangalawang podium, nilagyan ng barcode sticker o letrang B ang aking passport at pinapasok na ako. Sa loob na embassy, pinaupo muna kami sa labas habang inuunang may mga A barcode. Yun ay ang para sa mga tourist visa applicants. Tingnan 7:30 AM, tinawag ang lahat ng may barcode na B upang makapasok na sa main building. Pagkapasok namin sa main building ay meron na naman nag-check doon na IV runner. Chinek niya ng scanner ang aming mga documents at pagkatapos ay pinaupo kami doon sa mga upuan na may nakalagay na signage B. Habang nakaupo kami, sa harap namin may malaking TV o monitor screen na nakalagay doon ang mga documents na dapat mong ihanda para sa pre-screening window. Naghintay ako ng mga 10 minutes hanggang sa tinawag na ako ng Asheret at pinapunta ako doon sa pre-screening window 36. Ito ay Filipina Consul. Ang Filipina Consul ay nasa edad na 40, maliit siya, petit at medyo stricto, but nung kinausap naman niya ako at na good morning ako ay na good morning din naman siya at nag-smile. Nakahanda na lahat ng mga aking civil documents. Sinabihan niya akong ibigay ko sa kanya at ipalusot ko doon sa window sa harap ko. Habang chinecheck niya ang aking mga documents ay ibinalik niya aking 2x2 photos at ang AOM ng aking asawa. Dala ko lahat ng mga physical copy documents at mga proof of relationship at domicile pero hindi naman niya kinuha. Lahat iyon ay in-upload ko sa CAC portal. Mas magandang maging over-prepared dahil may nakita ko doon isang aplikante na lalaki na doon sa window ko na pinalabas siya ng aking console dahil kulang ang kanyang mga documents at hindi rin niya na-upload sa CAC portal. So, mas maganda na maging over-prepared at always check your documents bago ka pumunta sa iyong
interview. Habang chinecheck niya ang aking mga documents ay nakita ko siyang gumamit ng Blu-ray light para i-check ang mga PSA, marriage certificate, birth certificate at AOM ko kung original. At pagkatapos niyang i-check ay doon na siya nagsimulang magtanong sa akin. Habang tine-check niya ang aking CAC portal, siya naman ay nagtatanong. Ito ang mga question ng Filipino Consul. Una ay ang what is your name? When is your birthday? How old I am? Where I was born? Who is my petitioner? Petitioner home address. Petitioner birthday? When and where did we meet? When and where we get married? Did you work abroad? Where? When did you last see your husband? Why he never went back to the USA? Do you have a child? Who is John Swanborg? Yun ang mga question na tinanong niya sa akin. Tapos niya magtanong at chinek niya lahat ng mga details sa CAC portal. Binigyan niya sa akin ng mga documents at sinabi niya sa akin na ito ang ibibigay ko sa American Consul para sa final interview. At nilagyan niya ito ng clip at sinabihan niya akong na wag ko daw i-rearrange. At sabi niya, pumunta ako sa waiting area D para hintayin ang pangalan ko na tawagin ng American Consul. Naghintay lamang ako ng 3 minutes at tinawag na yung pangalan ko. Ito ay nasa window 68. Sa window 68, isa siyang black American guy. Mabait siya at approachable naman. Grinit ko siya ng good morning at nag-greet din siya sa akin ng good morning at tinanong niya ako kung ako ba si Alma Swanborg at sinabi kong oo. Pagkatapos nun ay binigay ko sa kanya aking mga documents at sinabi niya na erase ko na yung right hand ko para sa oath taking. Pagkatapos ng aking oath taking, nagsimula na siyang magtanong sa akin habang chinecheck niya ang aking CAC portal. Ito ang mga question na tinanong ng aking American Consul. What is your full name and birthday? Who is your petitioner? How am I related to him? Where and when we get married? How we met? How long we've been married? What is my husband's address? What is my husband's phone number? What is my husband's source of income? How long stayed in the Philippines? Where and when did you first meet your husband in person? Did you work abroad? Where? And how long you worked there? Do you have a child? How old? Is your husband single or never been married? Do you have plans to have a child? What state your husband live? Have you committed a crime? Have you served in the military? Matapos ang mga tanong, ngumiti ang konsul at inabot ang 2 white pamphlet. Dahil sa aking excitement, sinabi kong thank you sir. Ngunit natawa siya at sinabi niya, hindi ko pa naaprobahan ang visa mo. Pagkatapos ng ilang saglit ay sinabi niya, welcome to Colorado, Mrs. Alma Swanborg. Aprobado ang iyong visa at i-deliver ito sa inyong bahay sa loob ng 1 to 2 weeks. Mga mahalagang tips para sa iyong matagumpay na interview. Una, i-upload ang lahat ng documents sa CAC portal. Mas mabuting sobra ang paghahanda. Pangalawa, siguraduhin updated ang silver documents gaya ng AOM, NBI clearance at text transcript. Tatlo, maging kumpiyansa. Sagutin ng malinaw, direkta at tapat ang mga tanong. Pangapat, kung hindi sigurado sa Ingles, humingi ng Tagalog translator. Panglima, alamin ang detalye ng iyong petitioner. 6. Bawal ang gadgets sa loob ng embassy gaya ng cellphone o mga digital watches. Pang-7. Mas kaunti, mas mabuti. Sagutin lamang ang mga tinatanong. Pang-8. Maging positibo at magdasal. Mahaba ang proseso ngunit ang tamang panahon ay nasa ating Panginoon lamang. Ayan po ang aking personal experience in my US visa interview. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat at para magkaroon kayo ng idea at maihanda para sa iyong nalalapit na US visa interview. Huwag niyo pong kalimutang panoorin ang aking previous video na CR1 o IR1 interview documents kung ano yung mga dinala ko sa araw ng aking interview. Para sa karagdagang impormasyon sa inyong nalalapit na US immigration visa interview. Kung ang video na ito ay huwag kalimutang like, share at subscribe para sa mas maraming pang-impormasyon. Kung may tanong ka, mag-comment lang sa ibaba. Masaya akong tumulong. Good luck sa inyong interview. Thank you and God bless.